ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Sinungalan ng demonyong itong si Zoldico, panahon pa ito ni FPRRD bumabanat na ng kurakot, kaya nga di pinaimbestigahan ni FPRRD yung mga ghost projects at mga corruption sa panahon niya, dahil idadawit siya, kaya, dahil sa partner in crime siya ni FPRRD, kaya natural tulad ng mga kasamahan nila, mga kabaliktaran din sasabihin niya, tulad ng sabing pinatago raw siya ni PBBM o ng admin, isipin niyo ang mga nasangkot ay mga bataan din ng mga Duterte, tulad ni Cheese Escudero, Jinggoy at Joel Villanueva. Marami namang pumirma sa BICAM na di naman nasangkot sa corruption, ibig sabihin pinili lang nila yung mga sanay na para di mainggit at di sila mabulgar. Kung sangkot si PBBM, bakit yung pinakamay akda ng pando na si Cheese Escudero na siya rin daw kumausap kay Kong Romualdez kahit kailan di may dawat si PBBM, kahit pinaimbestigahan siya, at kung talagang si PBBM ang utak, bakit nang chair pa si Marcoleta na tuta ni Duterte tulad niya, ay di siya tumakas at di siya lumabas? Sana ginawa siyang state witness ni Marcoleta dahil atat na atat silang patalksikan si PBBM, at nang pinalitan si Marcoleta ni Lacson di rin siya tumakas, ngunit nang magtatag si PBBM ng ICI, saka siya tumakas, kaya ibig sabihin, sa takot nila sa ICI kaya siya pinatakas, kaya halata kung sino nagpatakas sa kanya, kaya ang sabi niya may pangalan may resibo kay PBBM, ay kasinungalingan yan, kung may resibo siya. Noong di pa umiimik su PBBM bakit di niya ipinakita sa kasamahan nilang si Marcoleta at Cheese Escudero? Di sana, ligtas si Cheese Escudero na siyang may utak ng pondo at insertion, at gagawin siyang state witness, di sana siya nagtatakas. Baka, gawang Quiapo ang resibo niya. Nag-deliver daw sa bahay ni Kong Romualdez at ni PBBM, pera ba deniliver? Sa mahigit na 2 billion pesos na lang na deniliver daw ni Goteza sa bahay ni Kong Romualdez. Pumalpak na sila, mga 2 tonelada yun, paano nila mabubuhat kung isang bagsakan lang yun? Ni style ang pagbigkas para may connect niyang 100 billion pesos ang deniliver kay PBBM at kay Kong Romualdez. Sabi niya ang nag-deliver sa bahay ni Kong Romualdez at ni PBBM, dinugtong ang mag-insert o nagpasok ng 100 billion pesos sa BICAM. Kung si PBBM ang nag-insert o nagpasok ng 100 na bilyong piso project sa BICAM, bakit walang sinabi si Cheese Escudero at o si Jinggoy na mga galit na kay PBBM dahil pinaimbestigan ang corruption sila yung mga pumirma sa BICAM? Bapol itong Zoldico na ito, bakit si PBBM ang mag-insert di naman siya ang naghahain ng mga proyekto sa flood control? Maari pa na pinirmahan talaga ni PBBM kasi siya nga ang magbibigay ng pahintulot sa mga pondo para sa mga proyektong inihahain. Ito ang malaking posibilidad ng agenda ni Zoldico. Tila nagkausap-usap ang mga demonyo, na magingay si Zoldico para linlangin ang mga tao at lalo na para paangatin ang galit ng magrarally, at para marami pa silang malinlang, at sa pag-aasang magtatagumpay sila. Si Zoldico raw ay maliligtas na sa bilyon-bilyon na pangungurakot, tulad sa panahon di siya pinaimbestigahan ni FPRRD. Kaya kayong mga Pilipino, mag-iingat kayo sa mga maririnig at makikita niyong mga huwad na salitain at mga gawain para makapaglinlang sila. Pag nangyaring makaupo ang mga Duterte, kawawa uli ang Pilipinas at mamamayan, walang pag-asenso, puro pag-uutang gamit na collateral ang mga yaman ng mga Marcos na naka-escrow upang makawagkurakot uli sila ng bilyon-bilyon, di baling si PBBM ang mangutang, ang mga naka-escrow na yaman din naman nila ang ipangbabayad. Ulit, sabi ko tandaan nyo, ang pag-asenso ng ekonomiya o ng Pilipinas ay di sa nakikitang mga infrastructure na mula sa utang, kundi ay ang pag-angat ng mga industriya lalo na kung ang mga may-ari ay mga Pilipino.